Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Kayo ba'y okay pa? Kayo ba'y hindi naiinip? Kayo ba'y hindi nauuta sa ating pinag-uusapan? Sana po kayo ay interested pa rin hanggang ngayon. Kahit po ito'y paulit-ulitin natin, maigi ho na tayo po ay nakakapakinig at nakakapag-aaral na sama-sama. Iba ho yung nag-aaral personal, iba ho yung nakikinig naman ng ganitong public. At may insights kayong maririnig na hindi nyo malamang nakikita habang kayo ay nagbabasa mag-isa. Kaya ito po ay makakatulong po sa atin. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magbasa muna ng salita ng Panginoon. Ating paki-flash nga yung ating verse dyan. Yan. Medyo maliit lang doon. So okay lang po yan. So tayo po ay, ang ating basahin is Matthew 20 verse 28. So English po ang ating basahin. Yun ang basahin ko nasa harapan. Yan po ay King James Version. Yung naka-flash po na yan. Tayo po ay magbasa sabay-sabay. Handa? Basa. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sa pagkabasa ng iyong salita. Nawa nga po, Panginoon Diyos, kami po ay muli iyong gabayan. Sa aming pong pag-aaral na ito, muli Panginoon kami nagpapakumbaba, humihingi ng awa, iyo pong tulong na kami po'y makaunawa, Panginoon. Wala pong expert po sa amin. Kami lahat ay nag-aaral sa iyo, Panginoon. Nawa ho ay ikaw ang gumabay po sa amin. Alisin niyo po sa amin ang isip na kami ay maggaling na kami ay marurunong na hindi na namin kailangan ng additional knowledge. Nawa, Panginoon, ay iwaksi mo sa amin ang gawa ng kaaway at nawa, Panginoon, sa mga nakikinig, whether it is physically here and online, nawa, Panginoon, ay ikaw ang magpapala po sa bawat isa po sa amin. Sa iyo po namin pinagtitiwala ang gawain ito sapagkat ito po sa inyo. Kaya aming dalangin sa pangalan po ng Anak, ang Panginoong Jesus. Amen. So, amen po. So ngayon pong hapon ay tayo po ay tapos na sa unconditional election. So nakadalawa na ho tayo na topic. Una ay yung total depravity, doon tayo medyo nagtagal. Then natapos natin last week ay ang unconditional election. Ngayon naman po ay ating pag-uusapan ang limited atonement o yung isa pa sa kilala sa tawag na particular redemption. Okay po, so yan po ang ating pag-uusapan. Yung po bang total depravity ay na-absorb na natin, naintindihan na natin lahat? At ngayon po, yung ding unconditional election, ating po bang naintindihan na? So yung sinasabi ni Brother Joric, yung sa kanyang sinasabi yung kanyang balak i-invite doon, pero yan ang ito agad ang bumungad, parang ito agad ang topic na kumbaga ginajudge agad ang isang grupo dahil dito. So yun po hindi natin maalis kasi napaka-controversial, napaka-crucial ng usapin po na ito. Pero po ako ay naniniwala ang God is able of the church, tayo ay malakas ang loob, kaya nating tindigan ito pong paniniwala po na ito. So, nasa sa kanila kung gusto nila tayong tawaging Calvinist, pero tayo naniniwala, even Calvin, hindi siya tuwa na after his name, tinawag itong paniniwala na ito. Tayo po ay, bagaman ito'y tinatawag nilang Calvinism, kung ito talaga ang definition ng Calvinism, wala tayong magagawa. Yan naman po ito toong na nasa Biblia. So, nadala na lang tayo ng pangalan na Calvinism, pero tayo naman talaga naniniwala, we are not Calvinists. Kasi ang atin namang pinag-uusapan, although siya naglatag, maybe, at siya nauna, at siya nagpasikat, pero tayo naniniwala na kanyang inilatag at kanyang pinasikat na yon ay galing sa Biblia. At ito pong ating pinag-uusapan ngayon ay biblical doctrine. At ito ay hindi gawa-gawa lang ni Calvin. So yun po ang ating pinag-uusapan at sana po ay ating maintindihan. At sana kaya natin tindigan at kaya nating ipaliwanag at kaya nating ipaglaban na totoo itong paniniwala natin ng doctrine of grace. Tayo naniniwala sa total depravity, tayo naniniwala sa unconditional election, tayo naniniwala sa limited atonement, naniniwala tayo sa irresistible grace, at naniniwala tayo sa perseverance of the saints. So dapat yan ay ating nauunawaan. So sa aming klase, kami kanina ay nandito rin sa limited atonement, parallel, at malapit na rin kami makatapos. So ngayon, ang ating pong dito sa simbahan ay actually by the end of June, dapat tapos na tayo sa topic po na ito. So since meron tayong mga iba-ibang occasions, so parang hindi natin kayang tapusin, pero 2 linggo na lang ang kailangan ko
At matatapos po natin ito. So ngayon, bala kong tapusin itong limited atonement. Hindi ko kinuha lahat ng verses. Parang pumili lang ako. Then, in the last 2 weeks, yung last 2 meetings natin ay yung Irresistible Grace. Then the last meeting ay yung P. So, kuhanin natin ng 2 sessions yung pag-uusap na yan. Okay po, so pag-usapan natin ngayon ang limited atonement. Pag sinabing limited atonement, ay hindi lahat ay nakatakdang maligtas. Hindi lahat ay pinili. Yan sa madalit sabi. So ito po ay connected pa rin doon sa nauna nating pinag-usapan na unconditional election. Hindi lahat ay pinili. Kayo ba naniniwala doon? Lahat ba ng tao maliligtas? Sa plano ng Diyos, hindi. So siya ay may pinili na para sa Kanya, na Kanyang ililigtas. At kailan niyo ginawa ito? Ito yung napag-usapan na natin last time, na ginawa niya ang pagpili bago pa lalangin o bago pa itatag ang sanlibutan. So before the foundation of the world. Ito ay pinagkaigihan na. Yun ay nakatakda na. Yung sinasabi ni Brother Henry na blueprint ay nakaguhit na. Hindi pa tayo nilalabas, nakaguhit na ang blueprint kung sino-sino ang mga maliligtas. At yan ay hindi lahat. Ano po? Yan ay hindi lahat. Kasi kung lahat ay maliligtas, unang masasabi ko dyan, walang impyerno. Ay ba? Aanhin ang impyerno. Kung lahat maliligtas, aanhin ang impyerno. Para saan? Para kay Satanas lang ba yun? Para saan? Sino ibubuli doon kung lahat ay maliligtas? Tama? So malinaw na hindi lahat ay maliligtas. So merong itinakda ang Panginoon at siya naman ang nagplano. Hindi naman natin pwedeng questionin yung kasi siya nagplano. Hindi naman ang nagplano ay si Pastor. Hindi naman ang nagplano ay si Apostol Pablo. Hindi naman ang nagplano ay mga propeta. Ang nagplano ay ang Panginoon mismo. At ang Diyos ang nagplano nito before the foundation of the world. Kaya ito po talaga ay totoo. So limited atonement, particular redemption, hindi lahat. May particular na bilang ng mga tao at kung sino-sino yon ay nakatakda na. Why? Nakasulat na ang pangalan nila bago pa lalangin ang sanlibutan. Nakasulat na ho tayo. Nandun na si Erel, ano kayong pangalan mo doon? Sa pagkasulat na yon? Si Joas. Ako naniniwala, maraming ka-player si Joas. Tama? Nung kayo in-invite dito, alam ko marami kang ka-player. Tama ba? May mga kasamahan ka pa ba o hiwa-hiwalay kayong in-invite? Hiwa-hiwalay. Pero nung alam ko, nagtatanda, may mga kasamahan silang player. Nakita ko sila actually una naglaro dito nung tayo nag-Sports Fest. Pero ako'y natutuwa, narito ngayon si Joas. So alam ko marami tayo sa mga classmate ninyo, marami kayo in-invite, tama? Marami kayong gustong umattend. Pero lahat ba umattend? Iilan? Lahat ba tumutugon? Sa trabaho natin, 1,000 sa kumpanya, di ba? Jorik, 1,000 ang tao sa kumpanya. Ang tao sa Facebook, yung mga friends natin, ang dami, di ba? Ayun sa online Bible study nga natin. Ang dami natin sinesendan ng link. Lahat ba ay bumubuklat ng link? Marami nag-heart. Marami nagsisi. Pero, hanggang doon lang. Hindi naman umattend. Kasi walang desire. Parang kaya lang siya nag-heart, para hindi sumama ang loob mo. In-invite mo siya, binigyan mo siya ng link, at least man siya nag-heart. Pero hindi naman talaga niya intention na umattend. Doon pa lang makikita natin na hindi lahat talaga ay may pagnanais sa Panginoon. Kasi kung talagang dapat ay lahat ay maliligtas, lahat ay may pagnanasa sa Panginoon. Walang tatanggi. Wala. At saka wala na. Sabay-sabay na tayo. Wala na mga ngaral. Lahat na ay maliligtas yan. Wala nang pili dyan. Lahat tayo maliligtas ng lahat eh. Para saan pa? Kaya nga, mas maigi na naintindihan natin na hindi lahat kasi nga tayo ngayon ay nagsisikap na mangaral. At abutin pa yung mga alam natin na dapat mapangaralan. Kasi hindi natin alam kung sino mga pinilit, hindi. Sana naintindihan ito ng marami. Naintindihan po ba? Yung mga pinagdadadakda ko dito? So this is not brainwashing. Hindi po tayo nagbe-brainwash. Ito yung nasa sa inyo pa rin. Kung ito'y paniniwalaan nyo, hindi. Pero masasabi ko sa inyo, sa atin, dito sa ating iglesia, ito ang mas pinakatamang dapat ninyong paniwalaan kaysa yung hindi ito paniwalaan. Wala tayong nais ibigyan diin dito kundi ang kaluwalhatian at kapurihan ng Panginoon.
na siya lamang ang tanging author and finisher ng ating faith. Na siya lamang ang tanging nagplano at tumapad at gumawa at magpe-preserve ng ating kaligtasan. Siya lamang ang tanging itinataas natin at wala tayong contribution. Tayong bilang mga tao, walang contribution. Ibig sabihin, sinong ating itinataas? Ang itinataas natin ay ang Panginoon. To the extreme, sabi ko nga sa inyo last time, pagpalagay na nga may gawa tayo at nagpahumble ka na sabi mo, hindi naman ako. Di ba mas okay pa rin yun? Sakyan na natin yung, ikaw pagpalagay na ikaw may ginawa ka, pero nung nagpahumble ka pa, di ba mas okay yun? Na ikaw ay, pinagmamalaki mo pa yung ginawa mo. Pero hindi naman talaga tayo ang gumawa. At ito'y katotohanan. Ngayon, sige, puntahan natin ang ating pag-uusap na. Yung limited atonement and particular redemption ay same terminology. Yung iba lang ay iniiwas doon sa limited atonement kasi parang mayroong konti doon na nagdi-double meaning. Limited parang bitin, parang may incapable of, yung limited, parang limitado, parang may something na nag-hold para maibuhos mo ang lahat. Limited atonement. So, ang ibig sabihin lang nun, limited na yun is limited in number, limited in amount. Ibig sabihin, hindi lahat. There are many, but not all. Yun ang ibig sabihin doon. Iba yung many sa all. Tama ba? Pag sinabing many, marami. Ay pag sinabing all, ay wala nang pili. Hindi mo na pwedeng sabihin many, kasi all na nga yan eh. Tama ba? Pag sinabing many, meron doong iba na hindi. Tama ba? So kung marami ang pinili, meron ding hindi pinili. Kung marami ang maliligtas, meron ding hindi maliligtas. Kaya ito'y particular. Ang pagkatubos ng Panginoon ay particular. May mga tao na pinaglaanan. Sino? Yung mga pinili. Kailan pinili? Before the foundation of the world. Sinong pumili? Ang Diyos mismo ang pumili. Okay? So ito yung letter A, yung point letter A natin, under the particular redemption or limited atonement. Ito'y may mga escape ako dun sa libro natin, dun sa ating ginagamit na reference na book. Sabi dito, there are passages which represent the Lord Jesus Christ in all that He did and suffered for His people. Alam niyo po, itong ginawa ng Panginoon in all that He did and suffered for His people as fulfilling the terms of gracious compact. Alam yung compact? Kasunduan. Sanduguan. Nung tayo dito sa Pilipinas, tayo nung panahon ng mga bayani natin, sila yung nagsasanduguan. Anong ginagawa doon? Nagkukulhit ng balat, pinapatulo ang dugo, at sila ay nagladadaip, anuhan ng mga dugo nila, at nagsasandugo. Kung may hepa yung isa, magkakahepa ka din. Nagsasandugo sila, sanduguan. That is commitment. That is agreement. So yung compact line is agreement. Ang sabi dito, fulfilling the gracious compact, the terms. Ang pag sinabing terms, kasunduan. Conditions. Diba sa mga kontrata? Kayo ba yung nakakasign ng mga kontrata? Meron yan lagi, terms and condition. Ano ba yung terms ng kontratang ito? Ano bang bound nito? Ano ba yung extent nito? Ano bang nasasakop ng kontrata na ito? So yan ay maganda. Ito yung kasunduan. So yung suffering na ginawa ng Panginoong Jesus, this is fulfilling the terms of gracious compact. So ibig sabihin, ito ay may mapagbiyayang kasunduan, arrangement which He had entered into. Ibig sabihin, may pinasukang agreement ang Panginoong Hesukristo at ang Ama. Yun yung tinutukoy dyan. So there are gracious compact or arrangement which He had entered into with His Heavenly Father. Kailan ginawa yung kasunduan? Before the foundation of the world. So may mga passages talaga na nagsasabi o may mga verses patungkol dito sa point na ito. Na yung ginawa ng Panginoong Hesukristo is the fulfillment of the terms of the gracious compact between Jesus and the Father. Okay po, naintindihan po ba natin? Naintindihan po ba natin? Puntahan natin yung ating first verse. Nako, sensya na, medyo maliliit, Pero basta ganin nyo dyan yun sa mga, hindi na, wala kayong magagawa. Maliliit ho sa dyan yan. Pero ako, medyo maliit na rin sa akin. Sa totoo lang, kaya ang laki ng aking Bible,
Ito ay ang lalaki, ito ay, ang tawag nga dito, giant print. Doon sa dulos, marami din doon giant print. Pero sabi ko, parang mas giant yung akin. Ito ay gianter than the giants na nandun sa dulos. Marami dong giant print na mga libro. Ilan lang yung nabili ko mga libro, hindi ko pa nababasa. Maganda yung mga sa malalabo ang mata. Itong giant print, maganda ho ito. Kaya lang English, walang Tagalog na ganito, ano? Ito kahit manipis, pinoromote ko na. Ito kahit manipis, matibay. Di ba ang ninipis ng pages? Pero matibay siya. Hindi yung kagaya ng ordinaryong papel natin na punit agad. Ito hindi. Ito ay manipis siya, pero maganda ang klase ng papel. Kaya bili na. Pinopromote ko lang ho ito. Kung Bible ang hanap ninyo, giant print na. So, pinopromote ko lang sa malalabo ang mata. So, kailangan ko din ng giant view dyan sa ano natin. Ayan. Punta natin yung 8.1. 8.1. Ibig sabihin yun, sa point A natin kanina, point number 1. Jesus was sent into the world by the Father to save the people which the Father hath give to Him. Sino daw yung ililigtas ng Panginoong Jesucristo? Yung mga tao na ibinigay ng Ama sa Kanya. So, hindi lahat ibinigay ng Ama sa anak. May particular na mga tao na ibinigay ng Ama sa anak at yun ang ililigtas ng anak. Sino yung particular? Yun yung mga pinili po. So sana nasasakyan niyo po ito. Kung sino yung ibinibigay, ang inililigtas ng anak, yung ibinibigay ng Ama. Yung ibinibigay na yun, yung po ay yung galing doon sa kanilang kasunduan na ginawa noong bago palalangin ang sanlibutan. Okay? Those given to Him by the Father come to Him, see and believe in Him, and none of them shall be lost. So, ibig sabihin ito, intindihin po natin. Merong mga tao na ibinigay ang Ama sa anak, correct? At yung mga tao na yun ay lalapit at maniniwala sa Panginoong Jesucristo at wala ni isa sa ibinigay ng Ama sa anak na hindi maliligtas. Wala dong malilipol. And none of them shall be lost. Ibig sabihin, sa lahat ng pinili na ibinigay sa anak ng Ama, lahat ng yon ay walang salang, sila'y hindi maliligtas. Wala dong mawawala. So, ibig sabihin, lahat ng pinili, yung ibinigay ng Ama sa anak, lahat yon ay maliligtas. Hindi sabay-sabay. Hindi sabay-sabay. Kasi malamang ngayon, marami pa, ito lagi kong pinapaulit-ulit para hindi kayo mawalan ng pag-asa. Na meron pa kayong mga katrabaho, hindi pa pinapansin ng mga invitation ninyo, pero huwag niyo silang kasawaan. Be patient. Kasi yan ang bunga ng Holy Spirit sa atin, be patient. Dapat natin maging patient. Kasi kung tayo titigil at susuko na, nasaan yung commitment natin sa Panginoon? Dapat tayong magpatuloy kasi hindi pa tapos. Hindi nga natin alam. Kung alam natin na sila hindi pinili na agad, huwag mo nang puntahan, kaso hindi eh. Hindi nga natin alam eh. Diyos lang ang nakakaalam eh. Kaya huwag mo silang i-judge. Diba? Minsan, diba tayo napapabigla lang na minsan tayo ng damdamin, napipikon tayo at naaasar dun sa, binibigyan mo na yung ayaw, tinatanggihan. Binigyan mo ng tracts. Abay, ginusot pa. Ginutgut pa mismo sa harap mo. Ay, magsawa ka pa, impyerno ka. Talagang hindi pinili. Ikaw na nag-judge na yun hindi pinili. Yun yung kasalanan natin. Huwag tayo magkukonklud ng ganun. Kasi hindi natin alam. Baka mamaya, maigi pa sa iyo yan, magaling pa sa iyo yan. Baka pag yan ang naligtas naman, yung dumating ang time na siya maligtas na, like for example, yung mga nasa prison, ginudge sila ng sanlibutan, ginudge sila ng lipunan, ginudge sila ng batas ng tao. Pero malay natin, during that time, hindi natin sila pwedeng sabihin, itong mga ito hindi mga pinili, nakulong nga. Nakagawa nga ng krimen. Pero hindi natin alam. Baka ang mga yan, mas maiigi pa ang magiging buhay sa atin sa paglilingkod sa Panginoon kapag sila nakakilala na sa Panginoon. Kaya hindi natin sila pwedeng i-judge. Yung mga magulang mo na kinokontra ka sa pagsimba mo dito, huwag mong tigilan. Yan ang sinasabi ko kay Loreline. Lagi niyang sinasabi, siya nag-iisa sa family as na Christian, pero hindi pwedeng tumigil doon. Hindi pa tapos. Baka yung mga kumukontra dyan, mamaya yan ang katabi mo na nakaupo dyan at nakikinig ng salita ng Panginoon. Di ba si Kuya Sergio?
Sabi natin Mila dati, isa yan sa pangontrabida sa inyo. Ay ngayon, siya na nanggigising sa inyo, tanghali na kayo, tayo sisimba na. Di ka? Pwedeng mangyari yung mga kapatid. Kaya huwag tayo mayayabang. Huwag tayo mayayabang. Huwag natin silang i-judge. Yung mga anak ninyo na nabaptize, na nawala, at hindi bumabalik kaagad, huwag niyong sukuan. Huwag niyong sukuan. May nagtanong minsan sa amin sa klase, sabi ko, hindi ko pwedeng sabihin hindi siya pinili. Kasi hindi naman ako ang pumili. At hindi ako kasama nung dinesisyon kung sinong pipiliin. Tama ba? Kasi kung isinama ako noon, nasagot ko sana. Hindi nga ako pinili si Utoy. Kaso hindi ako kasama. Tama. Sila-sila lang ng Trinity ang magkakasama. Kaya buti na lang hindi ako isinama. Kasi kung isinama ako, chismoso ako eh. Digi tayo. Hoy, ito'y atin-atin na lang ha. Ito'y atin-atin na lang. Yung sinabihan mo pala na atin-atin na lang, palima na siya. Ikaw mismo ang nagchichismis. Nung sinabi mo na ito'y atin-atin lang ha. Pero marami na pala ikaw pinagsabihan. Sinabihan mo lahat atin-atin lang. Paano atin-atin lang? Ay palima na itong sinasabihan mo ng atin-atin lang. Tapos ayaw mong kakalat. Di ka? Kung sinabi sa akin ng Panginoon kung sinong pinili ngayon, ichichismis ko. Kasi ganyan tayo mga tao. Buti na lang hindi natin alam. Kasi tayo mga tao, judgmental. Kasi tayo mga tao, hindi kasi tayo kagaya ng Diyos. Kasi siya banal. Tayo naman ako po, napakakurap ng ating isip, napakalikot ng ating isip, napakadadaldal natin, napakachichismosa natin. Nakarinig na parang may konting clue. Sino yung sinasabi niyo ni Pastor? Sino kaya yung sinasabi ni Pastor na nagpaalam na yun? Yung na-office daw doon, sino kaya daw yung talagang iniisip? Sino, inabalitaan mo kung sino yung... Hanggang sa hindi siya makakatulog at hanggat hindi niya naiintindihan yon. At tatanong niya hanggang sa kapitbahay kung sino nabalitaan niya, yung nagpaano daw dyan, nagtangka daw dyan nung nakaraan. Sino nga yun? Aalamin at aalamin. Kasi ganyan tayo mga tao. Yan ang ating nature na. Nga, gayon tayo na. Mga chismaks. Yan ang ating mga gustong-gusto. Buti na lang, hindi natin alam kung sinong pinilit, hindi. Salamat sa Panginoon. Okay po, ba't ko kayo napaparuna? Abay, may kinalaman din naman yun, election eh. Di nga? So yun, hindi mawawala ang dinala ng ama sa anak. At yun namang, mga dinalang yun ang ililigtas ng anak. Yun ang mga maniniwala naman at mananampalataya. At yun ang mga maliligtas. Okay po? So may verse po ba yan? So medyo mahaba-haba po ito. Testingin natin ang mga babae. Malilinaw pa ang mga mata. John 6:35-40. Pakibasa nga ho ito. Handa? Basa. Totoo ba yung sinasabi ng point A, point 1? Totoo ba yung sinasabi ng point 1? Totoo ba? Na ang ama ay may inilapit sa anak? At yung mga inilapit na yon ay hindi na mawawala at hindi, ibig sabihin, wala doon, hindi maliligtas? Ang sabi dyan ay, I will not cast out. Kung sino man yung dadalhin sa kanya ay hindi niya itatakwil. That I should lose nothing of all that He has given me. So tama ba yun? Lahat, ibig sabihin, lahat ng piniling yan ay talagang maliligtas. So may biblical verses ba yung ating point na gustong i-point out? Meron. At malinaw po yan. Sino yung mga nililigtas? Yung mga dinala ng ama sa anak. Lahat ba dinala? Hindi. Aba, ilalapit pa kung lahat na. Tama ka? May mo ilalapit pa, alam mo na dyan na lahat, yan ba kailangan ko pa bagang ilapit? Hindi na. Kaya mo nga inilalapit, ay alam mong yan ay hindi lahat. Ito yung akin. Ito yung, hindi kasama yung iba, ito lang. Kasi kung lahat na, huwag nang ilalapit. Ilalapit mo pa. Hindi maalin na diyan. Tama ka?
Ay, maalin na. Ay, mahirap din yung maalin. Eh, tayo pag yun sa mga yung laro-laro may babatuhin kang mga lobo-lobo. Eh, lahat na may lobo. Eh, parang kahirap mo magpatama. Wala pa rin matamaan eh. May premyo sana yun pagtatamaan. Di ganyan sa mga laruan. Mga peryahan daw. Ako nakakakita na ganyan. Maraming ganyan naman sa mga amusement park. Sa Enchanted Kingdom, meron doon gayon. Sa mga, kung ano-anong mga puntahan, maraming mga gayon. Pero hindi pa naman nakaranas magperya. Susubukan ko sana. Eh, hindi pa ako nakaranas. Baka mapalo ni mama. Hindi uso mga peryahan na hindi naman nga ako nakakapunta nga sa peryahan pa. So yun po, hindi peryahan natin pinag-uusapan. So, ang ibig sabihin ko, yung bakit pa dadalhin kung lahat na? Bakit ilalapit pa kung lahat na? Hindi ka? Ayun eh, sa pilosopong pananaw, hindi kinakailangan ilapit lahat na eh. Kaya hindi lahat inilapit. Kasi may pili lang. Yun ang pinag-uusapan doon. Naintindihan po ba natin ito? Okay, next natin. Next point. So, okay na tayo. Sa point number 1, ang iniligtas ng anak ay yung inilapit ng ama. At lahat ng inilapit ng ama sa anak ay walang mawawala o walang malilipol. Lahat sila maliligtas. Yun ang point number 1. Point number 2. Jesus, as the good shepherd, lays down his life for his sheep. Okay? So ito maganda. Biblical ang good shepherd. Jesus, as the good shepherd, lays down his life for his sheep. So si Kristo ang ating pastor. Tama? At ibinigay niya ang kanyang buhay sa mga tupa. Lahat ba ng hayop tupa? Aba, hindi. May iba. May kambing daw. May baka. Pero ang pastor, ang kanyang pinaglalaanan ay ang kanyang mga tupa. Okay? So, lays down his life for his sheep, all who are his sheep. Yung his sheep, yung his dyan is si Jesus Christ. His sheep, mga tupa ng Panginoong Jesucristo are brought by Him into the fold. Dinala sa flock o sa kawan. So, ang Panginoong Jesucristo ang ating pastor at inilaan niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. At ang mga tupa niyan ay dinala sa kawan by Him into the fold and are made to hear His voice and follow Him. Ang mga totoong tupa ay nakikinig ng tinig ng pastor at sumusunod sa pastor. Pero meron diyang tinatawag pero hindi nakikinig. Hindi nila maintindihan kasi hindi naman nila pastor yun. Tama ba? Yung mga kambing, hindi nila yun maintindihan, hindi nila magigets kasi alam ng tupa kung sino ang pastor niya. At alam din ng pastor niya kung sinong tatawagin niya kasi kilala niya ang kanyang mga tupa. Naintindihan niyo po ba yun? Ang pinaglaanan lang ng buhay ng pastor ay ang kanyang mga sheep. At tayo yun. Ang sheep na yan, yan yung mga pinili. So itong mga sheep na ito yung mga pinili. Itong mga sheep na to ang pinaglaanan ng buhay ng Panginoong Jesucristo. Sana'y ating pong naiintindihan po yan. Then nasabi dyan, notice that the Father had given the sheep to Christ. Yung point number 1, sino ang naglapit sa anak? Ang ama. Nagdala siya ng mga individual sa anak. At ang sabi dito, notice that the Father had given sheep to Christ. So, ang Panginoon din ang naglapit, ang Ama ang naglapit din ng mga tupa sa Panginoong Jesucristo at yun ang inililigtas niya. Nagigets niyo po ba? Ito'y kaparehas lang ng point number 1 actually. Ang sheep na tinutukoy dito are the elect. Ito yung elect people. Itong sheep na ito. Okay? John 10, 11 and 14 to 18. Medyo maliliit, lalo pala ito. Ano? Sige, pakibasa ng mga young people. Mas malalaki pa ang inyong mga busilig. Sige, pakibasa nga. Handa, basa.
Amen. Nakakatuwa yan. Yung verse na yan, napakalawak. Sakop na yung buong tulip. Hanggang sa perseverance. Pasok. Nakita nyo ba? Dito pa lang sa verse na to, dapat na nating pasalamatan ng Panginoong Jesucristo na tayo isinama sa kanyang kawan bilang sheep niya. At tayo bilang sheep, inilaan ang kanyang buhay para sa atin. At huwag nating kalimutan yung first topic natin about T. The total depravity. Gaano kalala ang sitwasyon natin bilang totally depraved. So tayo bilang mga tupa noon ay mga depraved din. Ligaw na ligaw. As in, bulok na mga tupa. Pero bakit tayo pinaglaanan ng buhay ng Panginoong Hesukristo? Di ba dapat tayo magpasalamat sa tagpo na ito? Na bilang totally depraved, ay tayo pinili ng Panginoong Hesukristo at tayo iniligtas at ang kanyang buhay ay ibinigay sa atin. At hindi na tayo maaagaw daw sa kanya, sabi. Kita niyo yun? Hindi na itong pinag-uusapan ay tulip-tulip na yan. This is personal na pag-uusap at nagpasalamat tayo sa Panginoon. Hindi na doktrinang pinag-uusapan. This is personal na experience between you and Jesus Christ. Bilang totally depraved, ginawa niya ito sa atin. Hindi bagay nakakaawa, nakakapanlambot ito, isipin. Na sa kalagayan natin yon, tayo ginawa niyang gawing tupa. Na hindi tayo angat sa iba para sabing makinis-kinis na tupa. Maganda ang balahibo ng tupang ito ang akin. Walang makinis-kinis sa atin. Lahat tayo masasama. Pero tayo kanyang pinili. Sa kanyang sariling pasya. Ginawa niya kaysa ito nung una pa. Ayun yung bang nagigets? Ang ating pinag-uusapan ay dugtong-dugtong. Ang ating pong pinag-uusapan ay walang talo-talo. So sana yung ating pong naiintindihan. So naiintindihan ba natin yung particular redemption or limited atonement? Pag sinabing limited, hindi lahat maliligtas. Ang yayabang nyo naman. Lalo, mas mayabang kapag sinabi mo lahat maliligtas. Kasi sinabi ng Biblia, may impyerno. Ano gagawin doon? Ano yung laruan? Para saan nyo ang impyerno? Kung lahat naman ni maliligtas, sige Romel? Abay, kung maliligtas din man nga pala lahat, ano pang gagawin natin? Wala na. Lahat So, salamat sa Panginoon. We are part of the fold. Ito niya may sinabi dyan. Sabi dyan, and I had other sheep. Nakita niyo yan? Merong other sheep. Ano sabi dyan? That are not of this fold. I must bring them also. Alam niyo po, sa ngayong stage natin, mayroong mga nauna na naligtas na. Kagaya natin, tayo mga nauna na. Nakasecure na tayo, naka-first base na tayo. Ibig sabihin, nadaanan na natin yung proseso ng regeneration at salvation at tayo saved na ngayon. But there are other sheep which is not part of the fold, which I will bring them also. Meron pang iba akong pinili na wala pa ngayon dito at idadagdag ko pa rin sila. Kaya yun sinasabi ko sa inyo kanina, mahal niyo sa buhay, kaibigan ninyo, kabarkada ninyo, kaklase ninyo, katrabaho ninyo, hindi pa naliligtas, huwag niyong sukuan. I will bring them also to be part of the fold. Tama ba? Kaya po, ang Panginoon ay napakahusay. Sa doktrina na ito, ang Panginoon ay wala tayong butas. Wala tayong kayang ibutas sa Panginoon. Kasi holy ang Panginoon. Anong maibutas natin sa Panginoon? Siya ang nagplano nito. Ang tagal niya nang pinalano. Itong ginagawa natin, pinag-aaralan nga lang natin. Baka ang Panginoon, napapa-smile nga lang sa atin. Nakakatuwa naman natin mga taga-God-able na rin. Talagang iniisip pa yung pinagagawa namin ng Trinity. Hindi ka? Although hindi natin kayang alamin ang pag-iisip nila. Pero nakakatuwa at inaaral pa rin naman natin nga ito. Imagine niyo, kung taloy sarado ng isip sa doktrina na ito, anong nais nating palusutin dito? Anong gusto mong sabihin dito? Anong gusto mong paniniwala pang palabasin dito? Meron pa bang ibang interpretation na pwedeng i-interpret dito? Pero talagang hinahanapan at hinahanapan yan. Hinahanapan at hinahanapan po yan.
God is able. Naintindihan na ba natin ang limited atonement? Ang kaligtasan hindi para sa lahat. Yes. Para sa lahat ng pinili. Pwede yon, pwede. Okay, next natin. Next. Mabilis lang po ito. Konti naman po ito. Letter B. Kanina yung point A. Ngayon naman ay point B. Ilang passages then of Christ dying for all. So ito na. Dito na lalabas itong mga whosoever natin. Yung general terminology. For all and many in the world. So yun ay may mga terminology dyan. So some passages speak of Christ dying for all with quotation. Men and of his death as saving the world. Quotation mark. Yet others speak of his death as being definite in design and of his dying for particular people and securing salvation for them. So may mga passages talaga na talagang may all dyan na binabanggit. At may binabanggit din diyan na world. As in, overall. The world and all. Pero yan ay may ibig sabihin. Ano po? Hindi yan pwede mo lang basta-basta sabi, ito all on, sabi, world nga di lahat nga. Okay? Number 1. So there are two classes of text that speaks of Christ's saving work in general terms. Those containing the word world. Ito yung makikita natin dito sa mga verses na to. John 1:9 and 29. John 3:16. Di ba meron tayo, for God so loved the world? World ang ginagamit doon. That He gave, So yun ang mga verses na yan. John 3:16 and 17, John 4:42, 2 Corinthians 5:19, 1 John 2:1, 1 John 2:4, 4:14. So yun yung mga terminologies, yun yung mga verses na naglalaman ng general term na word na world. Okay? Then, letter B, yung pangalawang text na pinag-uusapan that containing the word all. Makikita natin sa Romans 5:18, 2 Corinthians 5:14 and 15, 1 Timothy 2:4 and 6, 4-6, Hebrews 2:9, 2 Peter 3 verse 9. So may mga verses naman talaga at malinaw yon. Hindi natin yung hindi ko na maiduloy. Subalianan. Yan. So meron talagang world at merong all na binabanggit. So yun yung mga verses na yan. Pwede nyo ilista. Kaya dito lumalabas yung mga terminology na yan. Pwedeng sabihin na kapag in-interpret mo siya ng basta ganun, ay maniniwala ka talagang yun, all nga at world. Ay lahat nga ang ibig sabihin. Ngayon, sa next slide. One reason for the use of these expressions was to correct the false notion that salvation was for the Jews alone. So kasi nga, ang mga Jews ay nagyayabang na parang sila lang ang maliligtas. Yun ang gustong pasubilaanan ng mga verses na yon. Such phrases as the world, all men, all nations, and every creature were used by the New Testament writers to emphatically correct this mistake. These expressions are intended to show that Christ died for all men without distinction. Ibig sabihin, hindi kayo lang. Hindi namatay para sa inyo lang, Hudyo. Hindi namatay ito sa Israel lang. Hindi ito para sa inyo lang. Yun lang ang ibig sabihin na all. Ibig sabihin, mayroon din kinuha sa ibang bansa. Mayroon din kinuha sa ibang lahi. Hindi sa inyo lang. Huwag kayong magyabang na kayo lang. Hindi kayo lang ang pinili. Mayroon ding pinili sa ibang lugar. Kaya ginamit itong mga terminology na to without distinction. That is, He died for Jews and Gentiles alike. Naintindihan? Sa mga Hudyo at sa mga Hintil ay pumili ang Panginoon. At sa mga Hudyo at sa mga Hintil ay magliligtas ang Panginoon. Pero hindi lahat ng Hudyo at hindi lahat ng Hintil. Ako'y nababahin, hindi ko matuloy. So, naintindihan po ba natin? But they are not intended to indicate that Christ died for all men without exception. That is, He did not die for the purpose of saving each and every lost sinner.
Hindi naman ibig sabihin ng all na yon ay lahat talaga. As in, walang hindi ililigtas. Hindi naman yun ang ibig sabihin. This is just to tell us na ang pagkamatay ni Kristo ay para sa lahat without distinction. Na hindi lang Israel lang at hindi lang mga Hudyo lang, kundi pati hintil ay damay. Naintindihan niyo po ba yun? Yun lamang ibig sabihin doon kung bakit ginamit yung world, kung bakit ginamit yung all nations, kung bakit ginamit yung every creature. So sana naiintindihan po natin. Okay, next natin. There are passages which speak of saving work. Ito no, kasamahan nito doon. So iba pala to. There are passages which speak of His saving work in definite terms and show that it was intended to infallibly save a particular people, namely those given to Him by the Father. So so ito yung may mga talataan ng ililigtas lang talaga ay yung mga particular people na ibinigay ng Ama sa anak. Okay? Matthew 1:21. Ito, ibig sabihin, hindi ito buo na verse. Mayroong pinanggalingan sa simula. For He will save His people from their sins. His people. Yung His people na ibig sabihin, hindi lahat kanyang people. Meron siya talagang people at yun yung mga elect. Yung people na yun ang kanilang ililigtas sa kanilang mga kasalanan. Nagigets niyo po ba? Not all, but only His people. Next verse. John 11:50-53. Hindi rin ito buong verse. You do not understand that it is expedient for you that one man should die for the people, and not that the whole nation should perish. He did not say this of His own accord, but being high priest that year, He prophesies that Jesus should not die for the nation, and not for the nation only, but to gather into one the children of God who are scattered abroad. So from that day on, they took counsel. To put Him to death. So, same. Ang pinag-uusapan dito ay yung mga anak niya na nag-scatter abroad. Yun ang kanyang titipunin. At hindi lahat. Okay? So, next verse natin. Ayan. Same, ito'y kadugtong. So, Ephesians 5:25-27. Pakibasa naman ng lahat ng mga lalaki. Basa po. Handa, basa. As Christ loved the church. So, ang mahal ng Panginoong Hesukristo ay ang church. Sino ba yung church? Sino bang laman ng church? Ito yung mga taong mga ligtas. Correct? So, ang pinaglaanan talaga, may mga particular people na pinaglaanan ng Panginoon ng kanyang buhay. Yung kanina, yung sheep na pinag-uusapan natin, at sila yung ipinasok sa church. Correct? At gave Himself for her. Ibinigay niya ang buhay dun sa mga taong naligtas na yon, yung nasa loob ng church na yon, para lang sa Kanya. Yung her na tinutukoy dyan is the church. Ibig sabihin, nakalaan ang kanyang buhay para sa church. At sino yung mga pumapasok sa church? Yung mga pinili na mga naligtas. Yes, ngayon may mga hindi pa part of the church na hindi pa mga naliligtas. Sabi nga, ang pangako naman ng Panginoong Jesucristo kanina, they shall not be lost. I will add them to the fold also. Hindi pa tapos ang Panginoon. Meron pa siyang gagawin sa kanila para ipasok pa. Kasi ang kanyang pagkamatay ay para sa kanila. Para sa Kanya. Naintindihan po ba natin ito? So this is only for certain individuals or particular people, which is the elect people. Doon nakalaan ang kanyang kaligtasan. Nagigets po ba natin ito? Paulit-ulit lang naman ako pag hindi niyo pa naman nagets yan. Next po.
Romans 8:32 to 34. Lahat ng married. Malalaki-laki naman ho yan. Sige nga, married. Handa, basa. Yan. The Son but gave Him up for us all. Sino ba itong us all na ito? Ito yung mga elect people. Ito yung elect people. So, ang buhay ng anak ay ibinigay niya sa kanyang elect people. So, sana po ay malinaw-linaw na po sa atin ito. Naintindihan niyo na po ba? So, malapit na tayo matapos dun sa tulip natin actually. L na po ito. Yung I, napahapyawan na rin natin. Yung P, napahapyawan na rin natin. Konting polish-polish na lang at magbibigyan natin ng mga verses. Next po. Patapos na tayo. Hebrews 2:17. Lahat naman ng mga babae uli. Sige po, handa, basa. For the sins of the people. Yung people dyan na tinutukoy uli ay yung kanyang elect people. Therefore, holy brethren who share in heavenly call, consider Jesus. May heavenly call. Yung call na yan ay yung pagkapili sa atin. So, tayo po ay nakaka-recognize ng calling na yan. Salamat sa Holy Spirit. Siya ang gumising sa atin. Kaya ngayon, nakukonfirm natin sa ating mga sarili na tayo talaga yung mga pinili nga. Sabi ko nga kanina sa klase namin, bakit nyo naman sabing kayo mga pinili? At tayo sa ating mga buhay, hindi natin gugustuhin mag-aksaya ng oras sa simbahang ito. Hindi nga, yun ang sinasabi ko kanina. Sa panahong ito, ang hanap ko lagi tournament ng mga bata. Sa totoo lang, ang dami namin hindi masalihan tournament kasi Saturday, Sunday. Pag Sunday, paano makakasimba? Kung sasali sa tournament, di ka? Kung talagang hindi mahalaga itong gawain natin ito, doon ako sa tournament, doon ako masaya Ba't mag-aaksaya ako ng panahon dito sa pagsimba? Nag-o-offering pa ako dito. Nagbibigay pa ako ng tithes dito. Malaki din yun. Kala mo malaki ang sahod malaki din yun. 10% Di ka? Kung talagang tayo ay hindi nagmamalay sa Panginoon, ay tayo nag-aaksaya ng panahon at ng pera sa iglesyang ito. Ito ang kagandahan at naalaman natin na ang pagkapili sa atin at pagkaligtas sa atin, ito talaga yung tamang bagay. Kaya tayo nag-gather natin ito kasi alam nating mahalaga ito. Ito ang purpose ng Panginoon sa atin. Tama ka? Kaya mapalad tayo mga pinili. Tayo naririto, mapapalad tayo at tayo may ganito. Kaya dapat gugulin natin ang ating buhay sa Panginoon. Napaka-unfair nga natin sa Panginoon. Hindi naman talaga buong buhay natin nagugugol natin sa Panginoon. Hindi naman. Tayo nga dito, inip na. Baka ang iba, inip na sa akin sinasabi din Gusto nyo na akong paupuin. Parang parang gusto nyo nang tumulog na laang. Parang sa bahay na masarap tumulog na laang. Kaya sa bahay kinig pa din Di ka? Pero tayo mga pinili, tayo nagtsatsaga. Tayo ay nananatili sa gawain ito. Mga worker. Ang mga worker natin hindi mga kung sino-sino lang. May mga iniwan din yung mga personal na mga buhay para pumunta dito at mag-serve at maging worker ng simbahan. Yung mga babae natin, mga worker, tingnan ninyo, ang mga yan ay hindi mga kung sino-sino lang din. May mga sinasabi sa school, may mga pangarap sa buhay, marurunong. Kung ito'y talaga ay kamangmangan, at bakit natin ito pag-aaksayan at para pag-alayan ng mga ganong klase ng paglilingkod pa? Di ka? Brother Romel, ako naniniwala, si Brother Romel, matalino rin ito. At mapagmahal pa. Marami ng lovers. So marami tayong maraming pagluloko sa ating mga sarili. Nararito tayo at nagpapakaubos tayo ng panahon dito
Na kung tutusin, meron namang, kung personal at personal lang ang gusto mo, di ka? Ay doon na lang tayo. Pero bakit hindi tayo masaya doon? Alam natin, ito yung tama. Na tayo bilang mga pinili, ay dapat tayo naglilingkod sa Panginoon. At dapat tayo ay sumusuporta sa mga gawain ng simbahan. At dapat tayo ang ambassador ng Panginoon sa lahat ng area na kung saan naroon tayo. At dapat tayo ay nagmimisyon. At dapat tayo ay nangangaral. At dapat tayo sumusuporta sa gawain. At hindi nagpapabigat sa gawain. Why? Ikaw ay totally depraved, na ikaw ay pinili ng Panginoon, at ikaw ay pinreserve niya pa. Walang putol ang iyong kaligtasan. Dire-diretso. Napaka-blessed natin, mga tao. Napaka-blessed nating mga individual para hindi natin paglingkuran ang Panginoon. Okay lang yan kung hindi ka believer. Okay lang yan kung hindi tayo part ng flock na sinasabi ng Panginoon. Pero flock tayo ng Panginoon eh. Kaya dapat sundin natin yung ating pastor. Bukod pa dito sa ating literal na pastor, yung mismong Panginoong Hesukristo, which is our pastor, our shepherd. Okay po, next nga natin. Meron pa ba gayan? Kasunod? Yeah, meron ba? Mga lalaki ulit. Handa, basa. Yon, those who are called, yun na naman. Itong calling na to ay hindi para sa lahat. Ang calling na to ay for particular individuals, for particular people. May receive the promised eternal inheritance. At yan yung kaligtasan natin. Since death has occurred which redeems them from the transgressions under the first covenant. Meron pa ba ang next verse natin? Hebrews 9:28. Ito. Christ having been offered once to bear the sins of many. Not all. Many. Maraming maliligtas, maraming ililigtas, pero hindi lahat. Many. Hindi few. Many. Ibig sabihin, marami rin talaga po maliligtas. Hindi ilan lang yan, marami din yan, pero hindi lahat. Iba yung lahat sa marami. Okay? Naintindihan ba? Lance, naintindihan mo ba? Sana naintindihan. Ano? Next natin. Kung meron pa. Parang last verse na to. Last na. Kutob ko na. Revelations 5 verse 9. Pakibasa po ng lahat. Sabay-sabay na. Handa, basa. Yon. Sa lahat ng tribo, sa lahat ng lingwahe, sa lahat ng lugar, ay may pinili ang Panginoon. Pero hindi lahat. Hindi lahat. Apo, merong kinuha sa Pilipinas, may kinuha sa Amerika, may kinuha sa China. Salamat na lamang at may pinili ang Panginoon. At salamat at nakasama tayo sa pinili ng Panginoon. Ngayon, anong gagawin natin doon sa mga hindi pinili pa, na hindi nyo alam na pinili? Ay, doon tayo mga ngaral ngayon. Kaya wag tayo maging madamot. Yung pamimigay nyo ng trucks, malaking bagay po yun. Tama yan, yung mga businesses natin, yung hindi ka man makalabas, pero yung pinapadala mong mga pizza, merong mga trucks, wag lang ikakapit doon sa toppings, Brad. Talagang, baka pag ano mo nung ham, paano mababasa yung trucks? Alam ko namang joke lang yan. Si Brother Lito, ganun din. Yung pinamimigay niya, di ka? Brother Lito, yung pamaypay, may lamang trucks din. Lahat ng pwede natin, ako pag nagagasolina, may binibigay din akong trucks. Pag alam ko nabigyan ko na, hindi ko na binibigyan. Sa restaurant, pag kumakain, di ba lagi naman yun, bill out. Merong binibigay na lagayan ng bayaran. Paglagay mo, lagyan mo na rin ng trucks. Yun na si Mrs., yun ang trabaho niya. Lalagyan na ng trucks yun. Counting barya. Para doon sa kukuha. Maraming way para tayo. Then may online Bible studies tayo. Ako hindi nakakahayo dito sa atin. Hindi ako nakakasama. Pero at least man lang doon, sabi ko nga, kahit kami ni na Jorek siguro, kami mga nasa corporate world,
At least dun man lang, makapag-invite kami ng mga office mates. Oh, malaking bagay. Sa totoo lang. Ako may mga katrabaho na tapos na wala na sa AGMP, nasa Australia na. Yung si Christian de Guzman, yung lagi natin bisita online. Yung po ay nasa Australia na. Pero tuloy ang pag-attend. Yung si Enrico Malibiran, wala na rin dito sa Pilipinas, sa Singapore yon. Pero tuloy ang pag-attend. Yung isa kong ini-invite, si Julie Logatic, yun ay nasa US na. Kaya hindi siya maka-attend kasi sala sa time. Yung time natin ay salang-sala sa kanila. Kung mag-araw sa atin, gabi sa kanila. O gabi sa atin, araw sa kanila. Parang hindi Panama, itutulog. Yung time na tayo ay nag-aaral na. At ang dami kong mga, sir, wala pa bang link? Wala pa bang link? Yung ating daw, wala pa ba daw link? Ibig sabihin, mga interested sila. Lahat na ng office mates ko doon ay na-sharean ko na, napadalahan ko na, at na-invite na doon, at naka-attend na. At yung iba pong hindi kasama ng office ko, ay marami kasi akong mga nandun sa ibang offices naman, pinipilit ko na at least doon man lang ay makatulong. Pero at least napakaliit nun. Wala pa sa katiting na dapat na ginagawa ko sa Panginoon. At least doon man lang ay merong magawa kahit papaano. At alam ko, sobrang dami ko pang pagkukulang sa Panginoon. Napakarami pa. Pero sana tayo ay makapag-contribute yun sa pinakamaunti na kaya natin contribute kaysa sa walang-wala. At least lalaki yun, maliliit, lalaki po yun eh. Pag nasanay ka na dun, lalaki at dadami yun. Yung ba namang makapag-win ka ng isang kaluluwa, malaking bagay na po yan. At madala natin sa Panginoon. So yun po ang ating napag-usapan ngayon pong hapon. Sana po ay, bagaman napakapayak, ako naman nagkukwento lang dito, nagnanarrate lamang, hindi ako sumisigaw, wala akong ginagawa kung anuman. Pero sana, itong paglalatag natin ng mga katotohanan ito, tayo po ay minatutunan. So natapos natin ang tatlong letter. Yung T, which is total depravity. Yung U, ano nga yung U? Unconditional election. Then ngayon L, limited atonement, ay ating napag-usapan na. Dalawa na lang po. Irresistible grace at perseverance of the saints. Hindi yan ang kabuuan ng libro, pero at least yung mismong meat ng limited atonement verses natin ay naibigay po natin. So sana ay ating naintindihan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo. Biyaya mo po na kami po ay makaalam ng mga katotohanan ito, Panginoon.